Natanggap ang aming programa ng isang nakababahalang report. May kumakalat daw na video ng isang lalaki na may karga-kargang sanggol. Kita? Hindi. Maya-maya lang, may pilit itong inaabot sa kanyang likuran. Isang 9mm caliber na baril at walang kung ano-ano. Habang nasa bisig niya ang sanggol, ang baril, walang habas niyang pinagpuputok. Walang muwang nakakaawa. Hindi dapat ginagawa yun, nakakagalit. Hindi ba dapat ang mga sanggol ang napapakinggan ay mga uyayi o lalabay? Hindi putok ng baril. Ang video kuha sa dulong bahagi ng Mindanao. At meron kaming nakausap na magkukwento kung ano ba talaga ang nangyari sa video. Play. Walang iba, kundi mismong ang lalaking nagpaputok ng baril kahit meron siyang kargang sanggol. Dahil ako suwi-suwi ko, in-install ko si TMJS in. Hanggang nagpag-interview para takita rin sa buhay kami. Nyarog waktu kami sa niyang, diba kasi kami rin kasigpitan mong nirang takaswakasan niya nga dito. Itago natin siya sa pangalang Freddy. Ang sanggol na karga-karga niya sa video, anak pala niya mismo, si Jasper. Hindi rin niya tunay na pangalan. Bunsong anak ni Freddy sa pang-apat na niyang misis na itago natin sa pangalang Michelle. Waktu kami pedyata, at na kung salama-laman hadya kami sa yali. Kita? Hindi. Ang video, kuha raw sa binyag kamakailan ni Jasper. Pero paglilinaw ni Freddy, wala raw siyang kaaway nung araw na yon. Kaya raw siya nagpaputok ng baril dahil sa isang pangako. Nga, magkabayaan ko ito sir. Nazal ko iya be, poster nazal miyaan. Ewan ko may sikite, nazal te. Noon pa man, hiling na raw talaga ni Freddy na magkaanak sana siya ng lalaki. Kung kusin na bang nanak ko yan la, yung waktu pag-usap ko na bigdag ko. Pero tila hindi raw siya pinagbigyan. First ko siya maganda, anak kun dende. O si ka dua ko maganda, dende bisa anak kun. Si katalo ko maganda, dende na isab. Napakahalaga na magkaroon ng isang lalaking anak sa Islam kasi pinaniniwalaan na ang lalaking anak ang magpapatuloy ng dugo. Ito ang magiging lifeblood ng isang komunidad. Meron tayong tinatawag na patriarchy. Ito yung sistematikong pagtingin na ang mga lalaki ay nakakaangat kaysa sa mga babae. Sa mga liblib na lugar, mas prized yung pagkalalaki dahil sa lalaki natin kinakabit yung kalakasan na kailangan para tumulong sa pamilya. Hanggang taong 2013, nakilala ni Freddy si Michelle na ikaapat sa kanyang mga naging asawa. Nung nagdalang tao si Michelle sa kagustuhan na magkaanak na lalaki, si Freddy nagbitiw raw ng pangako. I-promise ko si may anak kun bang anak ko lala. Hanggang ampat anak ko lala yung katimbakan hadya siya. So, di ba bang kita mag-promise si barang-barang ka sa Muslim. Muslim makapagkat kita nga ito pante. Ina-promise mo si baran mo. At tila dininig daw ng langit ang panalangin ni Freddy. Ang huling isinilang na kasi ni Michelle, lalaki. Dito na raw tinupad ni Freddy ang pangako sa sarili, kaya siya nagpaputok ng baril. Kahit pa karga-karga ang ipinagdasal niyang bunsong anak na lalaki. Basta ko tayo na pila, inang ko tayo, promise ko, timbakan ko siya si Ponday Ngere. Play. Pero saan galing ang ginamit na baril ni Freddy? Duman sa ako, sir. Undam ko at gawin, si Emilet. Nagkapit ko si Emilet, may usbawaris ko. Sanay rin daw humawak ng baril si Freddy. Hindi waktu ya ako sayap ko. Waktu kami pedyata. Waktu ko kung andal sila pang paasa.
kaya da niya manuan ako 2017 to kapahali surrender ni kami. Alam natin yung war culture, malaki yung psychological impact nito sa mga tao na lumaki doon sa ganung komunidad. Isipin din nila yung epekto ng digmaan ay hindi makakabuti kung gagamitin nila yung kanilang baril sa katuwaan. Ang paghawak ng baril ay pagpapakita ng kalakasan, halimbawa ng isang miyembro ng isang pamilya, na yung baril sumisimbolo siya na kaya kitang protektahan. Talaga namang hindi nagbabago hanggang sa ngayon para sa pananaw ng ibang tao yung machismo na dapat sila yung angat. Dito kasi nakita natin yung paggamit ng force. Depensa ni Freddy sa mga bumabatiko sa ginawa niya, siniguro raw niyang wala siyang matatamaan nung pinaputok niya ang baril. Daan niya namahan ako sir kasabawa ng Bantala kumban barangay. At hindi raw ito ang unang beses niya itong ginawa. Katunayan, pang-apat na beses na raw. Ang unang 3 anak din kasi nila ni Michelle, pare-pareho rin palang lalaki. Da ako sir makangang kasi anak ko 4 anak ko ito grade 4 na rambuha tata. Grade 1 na rambuha, kinder rambuha. Okay sab siya bakay sab niya ano. Pero kahit wala raw okasyon o dapat na ipagpasalamat, si Freddy aminadong basta-basta na lang nagpapaputok ng baril. Gaya sa kasalang ito. Kung saan nagpaputok siya ng 9mm caliber na baril sa tabing kalsada habang pinapanood siya ng kanyang mga kabarangay, kabilang na ang batang ito. Ako at okay rin sa ako. Okay rin sa ako pag ang kanin okay sa ako. Naman naman yan tapos takitire. Yes, nung tayo sa ako si sensor. Dami sura pa bayaan din mga sa din. Kanya na puto si binabaran sa so pwede ko pasalan de kwadra okay ron pa rin. Ano tayo nang lumando. Gayunman, ang pagpapaputok ng baril malapit sa isang bagong silang na sanggol o kahit pa sa kaninong nilalang, kailangan pa ba nating ipagdiinan na lubhang napakadelikado? Pwedeng mabingi yung bata. Indiscriminate firing yan. Ano? May pwedeng tamaan na iba yung bala at the other end, delikado din. Worst case din, kung kunyari nagkaroon din ng misfire, pwedeng sumabog yung baril. Ang ginawang pagpapaputok ni Freddy, labag sa batas. Idagdag pang walang permit ang kanyang mga baril. A clear violation of RA 11926 wherein nag-indiscriminate firing siya. It could be a violation of RA 10591 or yung Comprehensive Firearms and Ammunition Law. May bit-bit siyang baby. Baka ma-violate niya rin yung sa Child Abuse Law. Kaya yung laki tarindangan hindi rin niya kapap niya. So okay na simok tayo. Play. Ang paghawak ng baril, gaya lang din sa pagkarga ng sanggol. Dapat maging maingat at responsable. Hindi pwedeng trigger happy.